Jesus nakipag-inuman ng alak. Dahil traditional naman talaga nung panahon ni Abraham, katakot na alak. Kahit sa mga parabola, alak dito, alak doon, lasingan dito, lasingan, alak. Kahit panahon ni Kristo, gumawa rin ng alak. Yung sinabi mo, nakipag-inuman siya. Walang talata nun. Walang talata nun si Kristo nakipag-inuman. Paratang ng mga Hudyo yon na siya raw ay mahilig uminom. At isang, basahin natin. Pakinggan niyo, ha? Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at sinasabi nila, narito, ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak. Kita mo? Sabi nila yon nung mga kaaway niya. Pero ang sabi niya, naparito ang anak ng tao, kumakain at umiinom. Ano iniinom? Natural tubig. Siyempre, pag kumakain ka, sino naman ang kumakain ng iniinom may alak? Pag alak, namumulutan lang, hindi kumakain. Pero pag kumakain ka, kasunod ng tubig. Sabi ng mga taong naninira sa kanya, ito ikaw, manginginom. Lasenggo, ibig sabihin. Tanong ko, si Kristo ba umiinom ng alak na nakakalaseng? Ha? Umiinom ba siya ng alak na nakakalaseng? Masama, madidispresyo naman yung kinikilala kong Panginoon. Hindi ako papayag nun. Pakinggan niyo. Kaya ay magiging dakila, Sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon, at siya'y hindi iinom ng alak ni matapang na inumin. Tingnan nyo, si San Juan, ang sabi sa hula, magiging dakila siya sa paningin ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak ni ng matapang na inumin. Si San Juan, ano? Sino bang mas dakila? Si Juan o si Kristo? Mas dakila si Kristo kung si Juan, para maging dakila, hindi iinom ng alak. Si Kristo hindi uminom ng alak. Saan ka makakabasa si Kristo? Uminom ng alak na nakakalasing. Ngayon, dalawang klase po ang alak. Isang bagong alak na hindi nakakalasing at isang lumang alak na fermented liquor. Fermented because it has undergone the process of fermentation. And fermentation is a process of decay. At kung yun ay process of decay, ang tawag doon, intoxicating liquor. Nakakalason. Yun ang nakakalasing. Walang pruweba sa Biblia na si Kristo, uminom ng alak na nakakalasing. Kung uminuman siya ng katas ng ubas, hindi pa alak na nakakalasing yon. At ang katunayan, nung gumawa siya ng alak, 6 na tapayang malalaki. Ano? Gumawa siya. Binigay. Inuman yung mga tao. Pumunta ngayon yung kapitan, ang tawag doon, kumbaga siya ang tumititipistehos Host? Pumunta. Saan ang galing itong alak na to? Ang lahat ng ibang mga tao, kung maghanda, inuuna muna yung masarap na alak. At pagka ang tao'y nakainom na't lasing na, saka isusunod yung masamang alak. Pero ito ikang alak na to, hanggang ngayon masarap ang alak mo. Lasing ba? Hindi lasing. Nadidifferentiate niya na mas masarap tong alak na huli. Hindi lasing. Therefore, yung ipinainom ni Kristong alak na ginawa niya, hindi nakakalasing. Lasang alak, pero hindi totoong alak dahil galing sa tubig eh. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, hindi nalasing eh. Alam niyang i-differentiate. Ikaw nga lasingin ko kung alam mo pa yung paglasing ka na. Hindi na. Ito alam i-differentiate. Itong alak mo ikaw hanggang ngayon masarap, maganda, mabuting alak. Hindi nakakalasing. Ang katunayan, bawal ni Kristo na uminom ng alak na nakakalasing ang kanyang mga lingkod. 23. Pakinggan niyo sa Kawikaan. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Pag mapula alak at saka nagbibigay ng kulay sa saro, ibig sabihin matandang alak na to. Anong sabi? Sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Bawal ng Diyos eh. Paano mo sasabihin siya lasenggo't konsentidor gumagawa ng alak nakakalasing? Doon, hindi pwede yun.